We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Paghuman sa El Nino, gideklara na sa Pag-asa. Pagsulod sa La Nina, gipangandaman. House Speaker Romualdez, dili daw mudagan sa mas taas nga posisyon sa 2025 midterm elections. Og duha ka Chinese vessels na matikdan sa territorial waters sa Basilan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa SIR Matina sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Formal na nga gianunsyo sa Pag-asa ang pagtapos sa El Nino phenomenon. Human ang halos upat ka bulan nga na sinating grabing kainit sa Zamboanga City ug ubang lugar sa nasud, formal nang gianunsyo sa Pag-asa ang paghuman sa El Nino phenomenon karong adlaw. Sumala sa ENSA, ana-ana sa neutral ang kondisyon sa temperatura karong bulan sa Hunyo. Apan dugang sa Pag-asa nga lauman gihapon ang init nga panahon sa mga mosunod nga adlaw tungod sa pagsulod sa southwest monsoon kon hanging habagat. Apan ang masinating kainit ana-ana sa normal ug dili na susama sa grabing kainit sa mga milabayng bulan. Matud sa Pag-asa, ana-ana lang sa average nga 32.3 degrees Celsius ang masinating maximum heat index. Apan sa paghuman sa El Nino phenomenon, nagpabiling epektibo sab ang La Nina Watch nga bulungtad hangtod sa bulan sa Setyembre ning tuiga. Busa na nawagan ang Pag-asa nga pangandaman ang pagsulod sa ting-ulan nga posibleng maghatod og mga pagbaha. Kailangan natin maghanda. Payo lang po is, una, linisin na natin malugar natin, yung mga kanal natin, mga gutter. So maghanda na rin tayo ng mga gamot dahil most likely, dahil kapag umulan-ulan na, dadami rin yung sakit na, pwede rin lumaganap yung sakit. Mga water hyacinth kon water lily nga nagpundo kilid sa Cagayan de Oro River gipang ibot sa mga personahe sa City Local Environment and Natural Resources Office isip pagpangandam sa panahon sa ting-ulan. Nagpahigayon og clearing operations ang City Local Environment and Natural Resources Office kung Clenro sa Cagayan de Oro River tungod sa nagpundo nga mga water hyacinth o water lily kilid sa suba. Sigon sa Clenro nga kabahin sa pagsaulog sa Environment Month ang maong aktibidad apan pagpangandam na sab kini sa ilang buhaton karong misulod na ang ting-ulan. Makaapekto kuno ang mga water lily panahon nga mudako ang tubig sa sapa tungod mamahimo kuno nga masangit ang mga gapnod nga hinungdan nga mulapaw ang tubig sa suba. Nanawagan sab ang Clenro sa mga organisasyon o grupo nga buot mutabang sa pag-clearing sa mga water lily nga makikalayon lang sa ilang buhatan. Gibutyag karon ni kanhi Malacañang spokesperson Harry Roque nga suspindihon daw si Davao City Mayor Baste Duterte. Atong Siron ang report ni John D. Esteban. Sa social media post ni kanhi presidential spokesperson Harry Roque kagahapon Hunyo 6, gibutyag niini nga sunod matod pa isuspende sa gobyerno si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kini human ang pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Davao del Norte ug Davao del Sur kagahapon. Ang posibleng suspensyon nagsumikad matod pa sa tira ug banat sa mayor batok sa presidente ato sa maisog rally. Kay hinumduman nga gitawag sa mayor ang presidente nga tamad o gihagit nga munaog sa pwesto ato sa maong rally sa Davao City. Hindi po ito haka-haka, ito po ay katotohanan. Sususpindihin na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si PBBM.
Dugang ni Roque, isunod daw niini ang pagpapriso kang kanhi President Rodrigo Duterte o pagpatanggal sa pwesto kang Vice President o Deputy Secretary Inday Sara Duterte. Susunod na dyan ang pagpapakulong kay PRRD at siyempre dahil hinabo nila si VP Sara, ang pagpapakulong kay VP Sara para sa ganon habang silang dalawa ay nakakulong sa dahig, pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan. Sinong ipapalit? Sa karon wala pa itubag ang Department of Interior and Local Government o ang Malacanang kalabot sa mga aligasyon. Bisan ang Davao City Hall ang wala pa'y kumpirmasyon sa giingong suspension sa mayor sa syudad. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Isgutanan pa sa grupong Transmission Piston Southern Mindanao Region ang desisyon sa pagsalmot sa ipahigayong transport strike sa grupong Manibela sa Kauluhan sunod semana. Sumala pa ni Larry Argiles, tigpamaba sa Piston SMR sa pagkikinabi sa GMA Super Radio Davao nga magpahigayon una sila og panagpulong aron hisgutan kung mosalmot sila sa transport strike sunod semana. Pag-angko ni Argiles nga dunay koordinasyon ang mga transport group ngadto kanila aron maglusad og lihok protesta subay sa naggikatakdang pagpanakop sa LTFRB sa mga public utility jeep nga unconsolidated subay sa PUV modernization program sa gobyerno. Apan gipasabot sa grupo nga dili direktang maapektuhan ang pampublikong transportasyon dinhi sa syudad sa direktiba sa LTFRB. Ilabi na nga adunay laing modernization program ang Davao City nga mao ang Davao Public Transportation Modernization Project. Inoon gisiguro ni Argiles nga lauman ang laing aktibidad nga pagahimuon sa grupo ug galing dili mosalmot sa transport strike. Kinumduman nga gianunsyo sa grupong Manibela dito sa Kauluhan ang laing hugna sa transport strike tungod sa gikatakdang pagsugod sa pagpanakop sa mga unconsolidated nga mga pampublikong sakyanan sunod semana. Wala pa ma-release base sa schedule ang pipila ka mga plastic card nga lisensya sa LTO Region 11 tungod sa pipila ka na sinating problema. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Nagreklamo ang mga mukuha unta sa ilang mga plastic card nga lisensya sa LTO 11 kay bisan schedule na sa release. Dili pa daw gihapon available ang mga lisensya. Aminado si LTO 11 Regional Director Eleanor Calderon nga dunay problema sa pag-release sa mga plastic card nga license. Ang nahitabo manggod, we have to cater both walk-in and backlog accommodation. Katong uban nga ingon nila nga nung na-delay sila sa tinuod lang nagkaroon po tag problem sa among cards, na-contaminate po ang cards, nga pag-print namo kanang may itom-itom, so we have to declare as spoilage no sa atong mga cards. But right now, kay ubay sunod-sunod na ang padala sa among central, we even cater. Kung kinsa tong nana ni available, amo naman po gina-accommodate. Usa lang po daw ang ilahang engraver sa LTO 11, nga limitado ra ang maprinta. Sumala ni Calderon, taliwala ni ini, tumanon lang daw gihapon ang schedule. Sundon lang gihapon na to kaya nag-schedule karong June, kay June naman ta, mautong mga nakakuha og lisensya nga papel pa lang from January to March 2024. Pero dili manggod tanan nag-adtuan ang mga schedule. So katong gi-expect na mo April 2023, pwede gihapon ta mo adto sa opisina karon. Subling nagpaymangno ang LTO sa mga mukuha og plastic card license nga kinahanglan personal sila nga mukuha sa opisina sa LTO tungod kinahanglan og biometrics. Busa di pwede nga ipakuha kini sa lain. Samtang doon na nasay kapin 1 ka milyon ang natala nga narehistro nga motor vehicles, kapin 409,000 ang naisyuhan og lisensya og student permit ang LTO 11. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ana sa sobra gatos ka mga punuan sa kahoy sa uptown area sa Cagayan de Oro City ang gisugda na og pamutol sa mga personay sa DPWH Region 10 alang sa himuong road widening construction. Ani report. Gisugda na sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 10 ang pagpamutol sa mga punuan sa kahoy sa uptown area sa Cagayan de Oro City. Sigon sa ahensya, base sa proyekto nga ilang himuon, muabot ngadto sa 103 ka punuan sa kahoy ang ilang pamutlon aron mahinayon ang proyekto. Ang proyekto ang pagahimuong road widening construction sa uptown area sa syudad. Buot na di ang area, sir.
Bali ang kana sir before na siya naghimo og widening ang DPWH ana sir gi-consult sa nato ang mga LGU nga lugar, and isa pod sa na-suggest is i-widen gyud ang area sir kay guot siya. Moabot ngadto sa sobra 70 million pesos ang budget sa mong proyekto kung asa magsugod kini sa Barangay Balulang hantod Barangay Lumbia. Target sa proyekto nga madungagan og laing tig-usa ka lane ang left ug right portion sa dalan. Marso ning tuiga, gisugdan ang proyekto o gikatakdang matapos Enero sunod tuig. Apan, gilauman na sa ahensya nga posible kining madilatar tungod sa mga nagkadaiyang issue sama na lamang sa pagputol sa mga kahoy. Apan pagpaklaro sa ahensya nga nakakuha na sila og permit gikan sa DENR. Ang kahoy din maputol sir, mo din na magtanong balik ang maghatag ang kontraktor og seedlings equivalent adtong indicated sa atong TCP. Among proyekto ang tubag kuno sa nagkagrabing problema sa trapiko sa syudad. Tungod na sab sa pagdaghan sa mga patigayon, establishmento, ingon man mga housing sa palibot sa uptown area. Gani, daan ang naghimo og lakang ang RTA sa lugar, pinaagi sa pagpatuma ng mga bagong traffic schemes aron makontrola ang kadaghanon sa mga motorista. Continuous ang atong information campaign, education og kaning ato ang pagpanikit no sa mga kaigsuonan nato nga mga drivers nga medyo gahigulo diyan dapita. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Lalaking bako operator sa Quezon Bukidnon patay human nga gipusil samtang gatrabaho. Gitudlong hinungdan sa krimen, posibleng may kalambigitan sa trabaho sa biktima. Ani ang report. Dead on the spot ug dugo ang naglingkod sulod siyang gina-operate nga bakho. Kining lalaki nga bakho operator human nga gipusil sa wala pa mailang suspitsado. Ang krimen nahitabo pasado alas 12 sa udto adlawng Miyerkules sa Purok 5, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Matod sa kapulisan, wala na'y kinabuhi ang biktima diyang miabot sila sa crime scene. Nakahiagom ang biktima og duha ka samad pinusilan sa iyang walang kamot og usa sa iyang ulo. Medyo awa og mingaw kini nga dapit kay medyo sudunon kini sir og ongoing kini ang farm to market road nga construction. Dugang sa otoridad, base sa testimonya sa pipila ka mga saksi nga ilang nakahinabi, usa kuno kalalaking sospek ang mipusil og kalit sa biktima samtang nagtrabaho. Gilayong misibat ang sospek human sa hitabo sakay sa iyang motorsiklo. Adunay duha ka mga persons of interest nga ginasubay ang kapulisan. Natay possible nga lead karon sir is possible nga job related kini ang atong atong ginatutukan niya sa investigasyon o possible sad ang atong duha ka person of interest is naaragyapon sa iyang gitrabahoan. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapingatos ka mga serbisyo sa gobyerno ang gihanyag atol sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Tagum City. Atong saro ng detalye na ini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, ang maong bagong Pilipinas Serbisyo Fair gipangunahan mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Gipaklaro usab niini nga dili kini pamulitika ug wala siya plano nga mudagan sa mas taas nga posisyon sunod nga eleksyon. Sayo pa lang sa buntag, midagsa na ang mga tawo dinhi sa Davao del Norte Sports Complex sa Tagum City. Kini aron pay muslan ang mga ayuda og serbisyo nga gina-offer sa matag ahensya sa gobyerno atol sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Gipangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpangapod-apod og hinabang. Giklaro sab niini nga dili pamulitika ang maong programa og samot nga wala kuno siya plano nga mudagan sa mas taas nga posisyon karong umaabot nga midterm election. I guess ngayon focusing probably on this re-election sa next 2025 election. Gani, wala kini mihatag og pahayag diyang gipangutana kabahin sa pamilya Duterte. Apan mensahe lang niini, we're all here, nakakaisa tayo
We love the Norte, we all love the region, and we are all going to be united to support the region. Tumuong lamang kuno sa programa nga matabangan ang nanginhanglan ug makita ang panagiusa sa katawhan o gobyerno. Gigalipay sab niini ang suporta sa 167 ka mga kongresista nga miuban kaniya. Maganda pag nagkakaisa tayo, hindi tayo nag-aaway. Basta lahat ng problema, basta sama-sama tayo. Samtang, anaa sa 5,000 ka mga estudyante nga lakip sa Integrated Scholarship and Incentives Program ang nakadawat og 2,000 pesos nga cash assistance. Sara, gawas sa mga gihanyag nga mga serbisyo aduna sa ipahigayon nga pagkakaisa concert unyang gabi sa Tagum City. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana. Giklaro sa Environmental Management Bureau kung EMB sa DENR Region 11 nga nagpabiling maayo ang kalidad sa hangin sa Davao Region, loyo sa pag-alboruto sa Mount Canlaon sa Negros Occidental. Sa pahayag ipagula sa DENR EMB 11 sa GMA Super Radio Davao nga walay epekto ang pag-alboruto sa Mount Canlaon sa ground level sa Davao Region base sa resulta gikan sa Air Quality Monitoring Station sa Davao International Airport. Kini bisan nakitaan og gagmayng pagsaka sa level sa sulfur dioxide sa Air Quality Index kaniadtong Hunyo 5 sa gabi. Iklaro sab sa buhatan ang gipagulang impormasyon gikan sa usa ka website nga nagkatag na karon sa social media nga dili ang ground level concentration ang gibasehan sa kalidad nga gisuta sa website ug kini base sa kalidad sa kayutaan hangtod sa kahanginan. Pagpasabot sa EMB11 nga ang monitoring sa buhatan base sa ground level concentration nga ginagamit sa pagginhawa sa tawo. Hinoon, magpadayon ang pagsubay sa buhatan sa kalidad sa hangin sa Davao Region aron daling mapasidad-an ang katawhan sa mga posibleng kabag-uhan niini. Gipangandaman na karon sa Kaap, Zamboanga City ang posibleng pagdagsa sa Zamboanga International Airport sa mga manguliay nga mga kaigsuunang Muslim kinsa gikan sa Hajj pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gibana-bana ang nasa kapin libo ka mga kaigsuunang Muslim ang mga bot sa Zamboanga City International Airport human ang usa ka bulan nga Hajj pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia. Nakatagda kini mga bot sa syudad sa uling semana sa Hunyo o unang semana sa Hulyo. Sanglit sagad kanila ni biyahe niadtong Mayo 20. Butang nga gipangandaman sa Civil Aviation Authority of the Philippines Region 9 alang nasab sa seguridad ug hapsay nga pag-abot sa airport. Magdugang ang Kaap og 58 ka mga security personnel. We initiated a coordination meeting sa lahat ng mga security agency nga naka-assign dito sa Zamboanga. Part sa meeting is yung deployment ng kanya-kanyang security offices para to ensure yung safety and security. Nakatagda sab nga magmuntar og assistance desk ang Bangsamoro Airport Authority ug National Commission on Muslim Filipinos sa airport. Apan dugang sa Kaap, Zamboanga City, hagit sab kuno sa buhatan ang pagkontrol sa mga kabanay nga mosugat sa mga Hajj pilgrim. Gumikan kay gamay lamang ang parking area sa airport nga posibleng maghuot ang dagan sa trapiko. Problema natin dito, so part sa tradition nila and celebration siguro yung maghatid sundo. So we want to appeal dito sa Zamboanga Airport or kung pwede i-limit yung pag lalo na yung sa number of vehicle, kung pwede i-limit kasi kung ma-observe niyo yung natin yung parking area medyo limited. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Gawas sa mga nindot nga beach sa Sarangani Province, abunda sab sa kultura ug tradisyon ang probinsya nga hangtod karon nagpabiling buhi. Anay report ni Justody Humamil. Kada pitik sa ilang instrumento, pulidong pag-unong sa ritmo, simbolo sa pagrespeto ug paghatag og bili sa ilang mga ninuno. Kini ang pag-abi-abi sa ilang mga bisita sa tribong Blaan sa Malungon, Sarangani Province. Kini atol sa pagbisita sa Department of Tourism sa lungsod alang sa ilang Philippine Experience Program. Tinguha sa DOT nga mailhan ang nasod dili lang sa mga maanindot nga beaches ug ubang tourist spots
Apan lakip-sab og labing importante nga maila ang abunda og buhi nga kultura sa nasod. Buhi kayo sa ilang mga sayaw, sa ilang mga kanta, sa ilang mga gisulot. Ang atong kultura isip Pilipino. This should give us great pride to be Filipinos. And this should remind us that through the love that we have for our culture, we will continue to be able to elevate the status of Philippine tourism all over the world. Agaw atensyon sab kining duha ka andana nga pasilidad o bamboo house sa tribo nga mo'y nagsilbing simbahan nila. Gama kini sa kawayan. Among nakaila dinhi ang mga batan-ong blaan nga sila Charlene, Angelica ug si Rose nga mo'y nagsilbing cultural tour guide sa lugar. Sumala nila dili matupngan ang ilang gugma sa ilang tribo. Gani, ilang ginapaambit ang ilang kaalam sa kultura, labi na sa ilang kasuotan ngadto sa mga bagong tubo sa tribo. Mahalaga po ito sapagkat ito yung identity natin. Ito yung nagpapakita na kung sino ako. I do believe na sabi nga ni Jose Rizal, diba, na yung hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakapunta o makakapunta sa kanyang paroroonan. Gawas sa tribong Blaan, lakip-sab sa ginapasigarbong kultura dinhi sa Malungon, Sarangani, ang mabulukon ug nindot nga kultura sa tribong taga-Kaulo. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Makisadi ang pipila ka Kapuso Stars sa weekend musical variety show nga All Out Sundays sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City. Kasadya og kalingawan ang hatod alang sa mga kapusong Zamboangenyo sa Kapuso Mall Show karong Domingo. Anaa sila Kapuso Stars Julian San Jose, Marian Osabel, Hannah Persillas ug John Rex. Dagan sila og giandam nga kalingawan alang sa mga Zamboangenyo. Busa ayaw paulahi mga kapuso nga makita personal ang inyong mga paboritong Kapuso Stars sa KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City karong Domingo, 1:00 sa hapon. Duha na sab ka Chinese vessels ang namatikdang miagi sa territorial waters sa Basilan. Apan giklaro sa AFP Western Mindanao Command nga dili warship ang duha ka barko sa China nga miagi sa Basilan Strait nitong Huwebes sa hapon. Usa kuno kini ka training ship o amphibious transport dock. Sumala sa West Mincom, among mga barko sa China gikan kuno sa Timor-Leste state kung diin aduna sila'y on-site cadet training nga nagsugod diatong May 13 ning tuiga og nahuman niadtong Hunyo 4. Among mga barko ang pabalik na sa Dalian, China nga miagi sa Basilan Strait. Gilayong dispatch sa AFP ang BRP Domingo de Luana aron i-monitor ang pag-agi sa duha ka barko. Dugang sa ahensya nga wala kuno'y balaod nga nalapas sa pag-agi sa mga barko ug usa lamang kuno kini ka innocent passage. Wala sab kuno'y angay kabalaka ang mga katawhan tungod sa Basilan Strait ang usa ka international sea lane nga nagatugot og innocent passage sa uban pang mga nasod. No need to worry regarding the situation na nangyari hapon, ma'am. Dumaan lang talaga sila sa area natin, ma'am, para pabalik doon sa area sa China, ma'am. Gianunsyo sa Davao Light and Power Company nga makasinati og napulo ka oras nga walay kuryente ang pipila ka mga konsumante sa Davao City ug Panabo City karong weekend. Samtang pipila ka mga konsumante sab sa Davao Oriental ang makasinati og walay kuryente karong Domingo. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Superradyo Davao gikan sa DLPC nga lakip sa maapektuhan ang pipila ka bahin sa Matina Crossing sa Davao City sugod alas 6 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon ugma Sabado. Samtang adlawng Domingo, mawad ang sabog kuryente sunod sa napulo ka oras ang pipila ka lugar sa Panabo City gikan alas 12 sa tungang gabi hangtod alas 10 sa buntag. Gipasabot sa DLPC nga kinitungod sa pagpahigayon og line maintenance activity ug pagbalhin sa mga poste sa maong mga lugar. Samtang 12 ka oras sab nga supply sa kuryente ang dakong bahin sa probinsya sa Davao Oriental sa adlawng Domingo, Hunyo 9. Sumala sa Davao Oriental Electric Cooperative Condoreco nga apektado niini ang lungsod sa Banay-Banay, Lupon, San Isidro, Governor Generoso, Tarragona hangtod Holy Cross Manay, lakip ang syudad sa Mati.
May tabo matud pa ang power interruption gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Pagpasabot sa Dureco nga ang pagkawala sa kuryente alang sa ipahigayong maintenance activity sa Mako Banay-Banay 69 kV sub-transmission line. Nakadawat ang lokal nga kagamhanan sa Opol, Misamis Oriental ug mga bagong emergency response vehicle gikan sa usa ka pribadong donor. Dakong tabang karon alang sa Opol LGU ang tulo ka mga emergency tri-wheeler vehicle nga ilang nadawat gikan sa usa ka pribadong kumpanya. Mismong si Opol Mayor J. Francis Bago ang midawat sa buong mga sakyanan nga nagkantidad og dulan 900,000 pesos. Sumala sa opisyal nga gamiton ang mga sakyanan sa mga barangay sa Opol nga dili maabot sa mga ambulansya tungod sa kalisod sa dalan. Daw kining tabang alang sa maong barangay ilabi na sa panahon sa emerhensiya. Gibida ang managlahing pinasahing produkto sa mga mag-uuma ug manadagat sa Soksargen aton sa exhibit nga gipahigayon sa Department of Agriculture Region 12 sa Coronadal City. Ano ang report ni Justoni Humamil? Kinsay magdahom nga kining gulay nga kalabasa, pwede himuong chicharon? Kini ang proud product ni LJ Umas nga taga Kiamba Sarangani, ang iyang pinasahi nga chicharon kalabasa. Sumala niya, nagsugod ang paghimo niya niini niadtong panahon sa pandemya kung asa na ning kamot sila nga mangita og pagkaon nga anaa lang sa palibot. Gawas na makatabang kini aron maminusan sab ang pagkasayang sa kalabasa dala sa oversupply. Healthy alternative kini sa naandang chicharon baboy. Wala pong salt, walang sugar, and purely kalabasa. And laking tulong din po yun sa mga may kalabasa ng mga ng mga taniman kasi bultuhan din po yung namin, yung kompra. Si Romeo Gamboa nga taga Tocorong City, lahi sa tradisyonal nga piyaya ang ilang produkto kay kini gama sa lubi o gitawag nga cocoa piyaya o ang asukal na gisagol nila gikan sa lubi o cocoa sugar. Sa mga nag-aware ng mga tao na yung kanilang blood sugar ay tumaas, ito ang magandang consume nila. Doon na siya'y bulad, pure calamansi juice, native na kape, black rice, mga prutas o guban pa. Pipila lang kini sa mga produkto nga gibida sa Department of Agriculture Region 12 atol sa Farmers and Fisher Folks Fair sa Coronadal City nga gikan sa mga mag-uuma ug mananagat sa rehiyon. Gani paagi nila kini aron matabangan ang mga mag-uuma ug mananagat nga mapaila-ila sa publiko ang ilang mga produkto. Sumala sa DA12, motabang sab sila sa paghatag og inputs sama sa pagpahigayon og seminars alang sa pagpalambo sa production, processing ug pagmarket sa mga produkto sa mga mag-uuma ug mananagat. Andito kami para tumulong sa inyo mag-start up. Namimigay tayo ng similya, namimigay tayo ng abono. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao. Patay ang duha ka riders sa managlayang aksidente sa Dapitan City, Basilan ug Zamboanga City. Mayong pagkapasok ni ining motor sa tubangan nga bahin sa usa ka bus sa National Road, Barangay San Pedro, Dapitan City, Basilan niadtong Huwebes. Patay ang 33 anyos nga babaeng rider gumikan sa grabing impact sa bangga. Sa investigasyon sa kapulisan, may overtake kuno ang motor sa gisundan nga sakyanan, hinungdan nga may bangga kini sa kasugat nga bus. Patay na dihang nadala sa ospital ang biktima. Kasamtangang gikusudiya sa Dapitan City Police ang driver sa bus samtang ginapaabot ang desisyon sa kabanay sa biktima. Samtang sa susamang adlaw sa Zamboanga City, patay ang 15 anyos nga lalaking rider human kini mabanggaan sa usa ka elf truck nga dunay kargang mga isda. Sa investigasyon sa kapulisan, naglata sa susamang direksyon ang duha ka sakyanan sa MCLL Highway sa Barangay Vitali dihang may overtake kuno ang elf truck ug nabanggaan niini ang motorsiklo. Nasayran nga walay suot nga helmet ang rider. Gikusudiya na sa Zamboanga City Police Station 1 ang driver sa truck samtang gipaabot ang kabanay sa biktima. Gianunsyo sa Western Mindanao Command ang pinakaunang lungsod sa Basilan nga Abu Sayyaf Group Free nga mao ang Lantawan. Gani gipasalig nila nga magpadayon ang kalinaw nga nasinati karon sa probinsya. Ano ang report ni Krisa Dapitan. Tuig 1990s ug 2000s, ilado isip kuta sa mga Abu Sayyaf Group ang Lantawan Basilan kung asa ubay-ubay ka engkwentro ang nahitabo. Kung diin gipangdakop ang mga tropa sa ASG, lakip ang founder sa maong grupo nga si Abdurrajak Abubakar Janjalani og Isnilon Hapilon nga former emir sa ISIS Southeast Asia.
Apan, Hunyo 5 ning tuiga, gideklara ng Abu Sayyaf Free ang lungsod sa Lantawan ug 11 lugar sa Basilan nga wala nay presensya sa ASG. Gani, makasaysayon kini alang sa probinsya sa Basilan sumala sa Western Mindanao Command. Laki yung effect nito yung mga local communities natin sa Basilan, yung mga taga Basilan mismo. So sila yung naging susi, bakit naging ganito yung Basilan nila peaceful na. Hindi pa rin tayo complacent, sige-sige pa rin yung trabaho natin, monitoring pa rin tayo, sige-sige. Atol sa seremonya, gipresenta sab ang mga armas, lakip ang usa ka 50 caliber Barrett sniper rifle, 4 ka M16A1 rifles, 2 ka M1 Garand rifles ug uban pa. Kini usa kuno ka simbolo sa pagbungkag sa presensya sa ASG sa Lantawan. Ang mga ASG surrenderies ana kuno sa maayong kahimtang kung diin gipaubos na sa mga livelihood program. Sure natin na hindi na sila mababalik sa mga ganong gawain kasi na-experience nila kung paano kahirap yung magiging hinahabol sila ng tropa. Kikita nila kung ano yung magiging effect kung peaceful yung isang lugar. Gilaraw karon sa Westmincom nga madeklara na gayud nga ASG free ang tibuok probinsya sa Basilan aron mabawi na ang maot nga imahe sa probinsya. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. O kadto ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Parahin lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kitang tanan.